Sa nakaraang kwento natin ay bigla na lang may nalaglag na mga bato sa kanilang niluluto kaya naman tiningnan ng lalaki ang itaas kung saan ba nanggagaling ang mga bato na nalalaglag, at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagkatingin ng lalaki sa itaas ay nakita niya naman na parang nabibiyak ang pader sa itaas at maya-maya pa ay may bigla na lang sumilip na kung anong maraming mata na nilalang at bigla naman inatake ang lalaki ng nilalang na nanggaling sa butas at dahil sa bilis ng nilalang na ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang lalaki na makatakbo bagkus ay pinagmasdan lamang nila ito dahil sa bilis nito. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito nagkatitigan sila ng pinuno ng mga barumbado. Tinignan naman ng pinuno ang kanyang alip ores na walang malay na bagbog sarado at pumasok naman sa kanyang isipan na tama nga ang kanyang pag-unawa, dati ay ang mundong kanyang kinalalagyan ay mayroong mga taong may malahalimaw na lakas na lumihis sa pamantayan. Bagaman ay napangisin na lamang siya dahil ngayon daw ay mayroon ng totoong mga halimaw na gumagala sa labas. Binalaan naman ng lalaking nagpunas ng picture ng ating bida ang kanyang boss na mag-ingat siya sa batang yan dahil mas malakas pa ang batang yan higit pa sa kanyang nakikita. Bigla niya naman itong siniko at agad namang bumagsak ang lalaki sa sahig dahil hindi nito gusto na sinasabihan siya na parang wala siyang kakayahan. Dahil ang kanyang kailangan lamang ay ang batang ito at pinagmasdan niya naman ang ating bida na mayroong seryosong mata. Unti-unti namang naglalakad ang lalaki patungo sa ating bida at habang papalapit siya sa ating bida ay sinasabi niya naman na mayroon daw itong suwail na mga mata at ipapakita niya daw sa kanya kung sino ang dapat na masunod dito. Napangiti naman siya habang tinitingnan ng ating bida at ayon sa kanya na ngayon ay magagawa niya ng masilip kung ano ang nasa ikailalim ng batang ito. Bigla niya namang sinilip ang loob ng mata ng ating bida at nang nasa butas na siya ng mata ng ating bida ay ganun pa rin. Wala pa rin siyang nakita at bigla naman nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat nagkakamali siya dahil hindi siya ang nakatanaw sa mata ng batang lalaki kundi ay ang kabaliktaran. Siya pala ang tinitingnan ng ating bida at dito mayroon namang lumitaw na isang malaking bunganga na balak siyang kainin kaya naman napasigaw na lang ito at napaupo sa sahig. Hingal na hingal naman siya dahil sa kanyang nakita kaya naman nag-alala ang kanyang mga alip ores sa kanya sapagkat ito ang kauna-unahan nilang nasaksihan ang kanilang pinuno na nagkakaganito. Nanlilisik naman ang mata ng ating bida na tinitingnan ng pinuno at sa kanyang mga tingin ay parang nakikita nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi naman lubos sa kalain ng pinuno na muntik na siyang malamo ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang mga kasamahan ng ating bida sa kanilang nakikita dahil nanginginig ang pinuno ng mga masasama at nagtataka rin ang babaeng alip ores ng pinuno at napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba nagkakaganito ang kanilang boss sa harapan ng bata. May bigla namang isang tao ang pumasok sa pintuan na humihingi ng tulong na parang hinahabol siya. At dito duguan ng isang matandang ito na humihingi ng tulong at sinasabi niya pa na hindi siya nakakakita. Labis naman silang nagulat dahil duguan ang lalaking bagong dating at tinanong naman siya ng babae na kung saan ba nanggaling ang dugo sa kanyang damit. Tugon naman ng lalaking duguan na hindi niya alam sapagkat natutulog lang naman siya at paggising niya ay ganito na. Bigla namang nakaramdam ng sakit ng ulo ang matanda at sinabi niya na magmula pa kanina ay nakakaramdam na siya ng matinding sakit ng ulo at agad niya namang kinapa ang kanyang batok at pagkakapa niya ay nahawakan niya ang kakaibang bagay. Laking pagtataka naman nila dahil hindi nila nakikita kung ano ang nahawakan ng matanda at napatanong na lang ang isa na kung isa ba itong halimaw. Pilit namang kinukuha ng matanda ang nasa kanyang likod ng ulo. Bahagyang naman siyang natigilan at bigla naman siyang nagwala sa kagustuhang makuha ang bagay na nasa kanyang likuran. Labis naman ang pagtataka na may kasamang takot nila at nakita nila na nabasag ang salamin ng matanda at nang walang ano-ano yang bagay na nasa kanyang likod ng ulo ay isa palang halimaw at tinusok nito ang likod ng ulo ng lalaki at tumagos ito sa mata at mas humaba ito patungo sa dibdib ng isang lalaki. Agad namang tumayo ang kanilang pinuno at bigla niyang hinawakan ang halimaw at agaran niya itong hinayla patungo sa kanya at nang malapit na ito sa kanya ay sinuntok niya naman ang pagmumukha ng lalaki at dahil sa lakas ng puwersa niya ay tumilapo ng malayo ang lalaki kasabay ang halimaw. Kinuha niya naman ang palakol ng isang lalaki at bigla namang gumalaw ang halimaw at hindi na ito binigyan ng pagkakataon ng pinuno at kaagad niya itong inatake gamit ang palakol. Tumalsik naman ang halimaw na parang ugat at hindi na nagsayang ng kahit isang segundo pa ang pinuno at bigla niyang sinundan ang kanyang pag-atake sa halimaw at tinadtad niya ito ng pinong-pino.
Nang makita yon ng mga alip-ores niya ay hindi sila makapaniwala dahil nagawang mapatay ng kanilang pinuno ang halimaw. Samantala ang pinuno naman ay hingal na hingal at hindi siya makapaniwala dahil mayroong nakapasok na halimaw dito at napatanong siya sa kanyang sarili na kung saan ba nanggaling ang halimaw na ito. Sinabi naman ng alip-ores ng pinuno na akala niya ay mamamatay na siya dahil sa halimaw ngunit ngayon ay ligtas na sila dahil sa kanilang pinuno. Habang nagsisigawan sila na nagsasaya dahil sinagip sila ng kanilang pinuno ay sinabi naman ng isang lalaki na palagi silang manalig sa kanilang pinuno dahil siya ang magliligtas sa kanila samantala ang ating bida naman ay parang mayroong napansin at maging ang pinuno. Habang nagsasaya ang mga alip-ores ay mayroon namang biglang pumasok sa pamamagitan ng pintuan na isang dambuhalang halimaw. Nagawang mabuksan ng halimaw ang makapal na pintuan at bigla namang napigilan ang lahat pagkakita nila ng halimaw na nakapasok sa silid. Unti-unti namang tumatayo ang halimaw dahil bumagsak ito, nakatingin lamang ang mga tao sa pagbangon ng halimaw at dito tuluyan nang bumangon ang malaking halimaw. Ang mga tao ay nalimutan na nila ang mga hindi kaaya-ayang nangyari sa labas dahil may katagalan na rin silang namamalagi sa subway na ito. Naalala naman ng isang ito ang kakilakilabot na nangyari pagkatama ng apocalypse. Sa puntong nakita nila ang halimaw na nakatayo sa kanilang harapan ay may bigla namang bumitaw ng sandatang baseball bat at labis naman ang kanilang takot. Agad naman silang tumakbo ngunit sa kanilang pagtakbo ay sinigawan naman sila na inuutusan ng kanilang pinuno na harapin nila ang halimaw at labanan. Pagkarinig nilang lahat ay bigla naman silang natigilan dahil sa inutos na kanilang pinuno sa kanila kaya naman nang matigilan sila ay tinanong naman sila ng kanilang pinuno na hanggang kailan pa ba sila tatakbo at kung pinaplano ba nilang ulitin ang lahat ng kanilang sinimulan. Tinutukan naman ng pinuno ng kanyang dalang sandata ang halimaw at sinabi niya sa kanyang mga alip-ores na ang kanilang kalaban ngayon ay nag-iisa lamang at hindi na ito kagaya ng dati sapagkat ngayon ay matatalo nila ang nag-iisang halimaw kapag nagsama-sama silang labanan nito. Parang nabuhayan naman ng loob ang mga alip-ores dahil nakita nilang madali lamang napatay na kanilang pinuno ang halimaw o kung hindi naman ay nabuhayan sila ng lakas ng loob dahil sa salita ng kanilang pinuno. Napagdesisyon na naman nilang lumaban na sapagkat wala naman silang matatakbuhan pa kaya naman kinuha na nila ang kanilang mga sandata at hinarap na nila ang nag-iisang halimaw. Ayon pa sa kanila na hindi na nila kinatatakutan ang halimaw dahil iyon ang kauna-unahang paglitaw ng halimaw sa kanilang pinagtataguan. Lumikha naman ng tunog ang kanilang pinuno at sinabi naman ng kanyang alip-ores na babae na bigyan niya sila ng utos. Subalit bigla na lang may lumabas na dugo sa ilong ng kanilang pinuno. Nagulantang naman ang kanyang mga alip-ores dahil hindi nila inaasahan ang pangyayaring iyon. Unti-unti naman umaangat ang kanilang pinuno mula sa sahig at nabitawan nito ang kanyang sandata at ang halimaw na kanyang tinadtad ay wala na ito sa kanyang kinalalagyan at may lumabas na parang isang ugat sa bibig sa kanilang pinuno. At dito ang parang ugat na halimaw na kanyang tinadtad kanina ay ito mismo ang pumaslang sa kanya. Hindi naman sila makapaniwala dahil ayon sa kanila na nagawang mapatay ito ng kanilang boss kaya naman laking pagtataka ng babaeng ito na kung bakit ba nabuhay muli ang halimaw. Muli na namang natakot ang mga tao at tinignan nila ang isang malaking halimaw at napasigaw na lang sila na ang ibig sabihin lamang nito ay hindi nila magagawang matalo ang mga ito. Sumugod na sa kanilang lokasyon ang mga halimaw at agad nitong pinunterya ang isang taong nakatayo na walang ginagawa kaya naman pinutol nila ang ulo nito. Nakita naman yon ng isang babae na naputol ang ulo ng isang lalaki kaya naman laking gulat niya sa ganoong pangyayari. Pinunterya naman ng isang halimaw ang lalaki at ginawang pansalag nito ang kanyang siko. Wala namang pakialam ang mga halimaw kaya naman kinagat nito ang ganyang braso at tumilapon nito patungo sa mga tao. Ang natulala na babae kanina ay hinuli na ng malaking halimaw at humingi pa ito ng tulong sa kanyang mga kasamahan subalit mas nilakasan pa ng malaking halimaw ang kanyang pagkakahawak dito. At maya-maya pa ay unti-unti na siyang nilalamon ng halimaw sa pamamagitan ng kanyang dibdib at nang walang ano-ano'y nilamon niya ito ng buo at nang malamon niya ito ng buo ay bumulwak naman ang dugo na parang sumisingaw ang butas sa likod ng halimaw na tila ba ay isa itong bulkan. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang mga kasama dahil sa talsik ng dugo. Dahil sa pangyayaring yun ay nagkakagulo na sa loob ng silid at brutal naman silang pinagpapatay at nilalamon ng mga halimaw. Samantala ang ating bida naman ay nakatingin lamang sa isang silid na nilalamon ang mga tao na mga halimaw.
Napasigaw naman ang mga kasamahan ng ating bida sa kanyang likuran dahil sa takot. Naalala naman ng lalaking nakasalamin ang batang babae na itinuturing niyang anak kaya naman napagdesisyonan niyang hanapin ito subalit bigla siyang pinigilan ni Huang Bam at tinanong siya nito na kung ano ba ang kanyang iniisip, sinigawan naman siya ng lalaking nakasalamin na bitawan niya siya dahil ang kanyang anak ay nasa labas kaya naman kailangan niya itong mahanap. Nabigla naman si Huang Bam sa kanyang narinig at binitawan niya na ang lalaki at habang papaalis ang lalaki ay iminungkahi naman ni Huang Bam na paano kung hintayin niya na lang dito ang kanyang anak dahil kung ang mga halimaw ay nakapasok na sa pamamagitan ng pangunahing pintuan ay ang ibig sabihin lamang nito ay patay na ang bata. Bigla namang napaluhod ang lalaki at napasabi na lang siya na hindi ito maaari. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo at napasabi siya na kagaya ito ng nangyari noon at hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang sinabi dahil may bigla siyang napansin at dito dumaan sa kanyang gilid ang ating bida kaya naman bigla niya itong tinanong na kung saan ba siya pupunta. Wala namang naging tugon ng ating bida sa kanyang katanungan bagkus ay seryoso pa itong tinitingnan ang mga nangyayari sa kabila. Silang lahat ay napanganga dahil hindi nila inaasahan na pupuntahan yun ang ating bida at pilit naman siya pinipigilan ni Huang Bam ngunit hindi niya na nagawang mahawakan ito sapagkat tuloy-tuloy lamang sa paglakad ang ating bida patungo sa kabila. Wala namang pakialam ang ating bida at pumunta ito sa gitna ng nagkukumpulang mga tao dahil inaatake sila ng mga halimaw. Hindi naman na umalis ang mga kasamahan ng ating bida at nakatanaw lamang sila kung ano nga ba ang gagawin ng ating bida. Agad namang naghanda ang ating bida sa kanyang gagawing pag-atake. Lumipat naman ang eksena kina Haro, at dito nakita nila ang patay na bangkay sa kanilang harapan dahil sa pag-atake ng halimaw kaya naman labis naman silang natakot. Dahil sa takot ng batang babae ay tinawag niya naman ang kanyang ate na si Haro at pinatahimik naman siya ni Haro at pinagsabihan dahil baka matuntun sila ng mga halimaw. Sumunod naman ang batang babae at tumahimik ito. Sa isip-isip naman ni Haro habang siya ay nanginginig na humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasamahan sapagkat wala siyang oras na mag-alala sa iba. Ayon pa sa kanya na nagtago daw siya dito sa gitna ng kaguluhan subalit ngayon ay mamamatay siya kapag nakita sila ng mga halimaw. Nang papaalis na sana siya ay hinawakan naman siya ng batang babae at pagkalingon niya ay nakita niya na nanginginig sa takot ito kaya naman nakonsensya siya dahil sa kanyang gagawing desisyon. Bigla niya namang hinawakan ang braso ng bata at sinabihan niya ito na huwag siyang lalayo sa kanya. Samantala ang kanilang kasamang lalaki naman ay hindi pa rin umaalis sa kanyang kinalalagyan dahil pinagmamasdan niya pa rin ang bangkay sa kanyang harapan. Pabulong naman na tanong ng lalaki sa kanila na kung ano ba ang kanilang ginagawa, agad naman na sinabi ni Haro na kailangan na nilang tumakbo. Nagtatakang tanong naman ng lalaki sa kanya na kung saan sila tatakbo sapagkat wala na silang matatakbuhan pa. Sagot naman ni Haro na hindi na mahalaga kung wala na silang matatakbuhan ang mahalaga lamang ay ang mabuhay sila. Sinabi naman ng lalaki sa kanya na maraming mga halimaw sa labas subalit ngayon ay nandito na sa kanilang pinagtataguan ang mga halimaw at tinanong niya si Haro na kung iniisip niya pa ba na makakaligtas siya. Galit naman na tugon ni Haro na kahit na dahil hindi siya uupo lang dito na walang ginagawa at hintayin ang kanyang kamatayan at dagdag niya pa na makakaligtas siya kahit na ano pa man ang mangyari. Labis naman ang pagkamangha ng lalaki sa dedikasyon ni Haro dahil nakita niya ang mga titig nito at masayang sinabi niya naman na ngayon ay alam niya na kung bakit siya desididong makaligtas sapagkat mayroon siyang rason upang mabuhay. Natigilan naman si Haro dahil mayroon siyang napansin. At dito nakita sila ng halimaw na malaki ang mata. Nagulantang naman sila sa kanilang nakita at inutusan ng lalaki na tumakbo na silang dalawa subalit pagkatingin niya kay Haro ay hindi naman ito makagalaw dahil sa takot kaya naman napagdesisyonan niya na pipigilan niya ang halimaw at bigla niyang pinigilan ng halimaw habang inuutusan niya sina Haro na tumakbo na sila ngayon dahil ayon pa sa kanya na wala ng rason upang mabuhay pa siya at magsasalita pa sana siya ngunit pagkalingon niya ay nawala na parang bula sina Haro dahil sa taglay na bilis ni Haro. At dito tumakbo silang dalawa ng napakabilis dahil sa kanilang takot. Samantala ang lalaki naman ay hindi makapaniwala dahil sa bilis nilang tumakbo at sinabi niya pa na sana ay nakinig man lang sila sa kanyang sasabihin. Bigla naman siyang napasigaw dahil inatake na siya ng halimaw na kanyang pinipigilan habang si Haro naman ay naaawa sa lalaking nagsakripisyo dahil narinig nito ang sigaw ng lalaki.
Sa kabilang eksena naman ay sumigaw ang isang lalaki dahil inatake niya ang gamit palakul ang likod ng halimaw at sinundan naman ng saksak ng babae ang halimaw ngunit bigla siyang nagulat dahil ang kanyang saksak na ginawa sa halimaw ay unti-unting humihilom kaya naman napa-atras siya at ang lalaking umatake gamit ang palakul ay hinawakan na ng malaking halimaw. Napaupo na lamang ang babae at napapamura sapagkat ayon sa kanya na wala na silang pag-asang manalo dahil gumagaling lamang ang sugat ng halimaw. Bigla namang dumaan ang ating bida sa kanyang gilid at pilit pa ring hinahabol ni Huang Bam at nagtataka naman ang babae dahil hindi niya naiintindihan kung bakit papasugod ang ating bida sa halimaw. At dito tinutusok ng halimaw na parang ugat ang mga tao at ang halimaw na parang ugat ay pinamahaya niya ang bangkay ng pinuno habang ang ating bida naman ay naghahanda na ng pag-atake patungo sa ugat na halimaw. Nanlaki naman ang mata ng babae dahil hindi siya makapaniwala na lalaban ang ating bida dahil ayon sa kanya na parang pagpapakamatay na daw ang ginagawa nito sapagkat ang kanilang pinuno nga ay hindi nagawang matalo ang ugat na halimaw. Agad namang umatake ang ugat na halimaw patungo sa ating bida at naghihintay lamang ito sa pag-atake ng halimaw at nang papalapit na ang pag-atake ng halimaw sa kanya ay ang ginawa niya ay nag-slide siya upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw na ugat at nang makabalik na siya sa kanyang pwesto ay hinawakan niya naman ang galami ng halimaw at agad naman siyang inatake ng sunod-sunod ng halimaw subalit dahil sa angking bilis niya ay walang hirap niya lang itong iniiwasan at ang ginawa niya habang hawak-hawak ang ugat ay tinahi niya naman ang mga ugat ngunit mayroon namang humahabol sa kanya na isang ugat ngunit agad siyang tumalon sa pader upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw na ugat. At pagkalapag niya sa lupa ay tinignan niya naman ng seryoso ang bangkay habang hawak-hawak ang ugat. Pagkabitaw niya ng ugat ay may bigla namang sumulpot na napakabilis na isang ugat na papaatake sa kanyang likuran ngunit sa puntong papalapit na sana ang ugat sa kanya ay hindi na ito nagpatuloy pa sapagkat pinagbuhol niya ang mga ugat. Pinuntahan niya naman ang likod na bahagi ng bangkay at hindi na siya nagsayang ng kahit na isang segundo pa at bigla niyang hinugot ang parang ngipin ng halimaw. Samantala ang babae naman ay hindi makapaniwala dahil nagawang mapigilan ng ating bida ang halimaw na hindi nagawang mapigilan ng kanilang pinuno at maging si Huang Bam ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngunit dahil nagdududa ang babae ay isinigaw niya naman na sapagkat wala itong magiging kaibahan dahil ang kanilang pinuno nga ay nagawa ring pigilan ang halimaw subalit nagawa pa rin siyang mapatay nito. Napasigaw na lamang ang halimaw na ito na hawak-hawak ng ating bida dahil piniga siya nito ng husto at nang marinig yun ng malaking halimaw ay naibaling niya naman ang kanyang pansin sa ating bida. Agad namang sumugod ang isang halimaw sa ating bida at binitawan naman ng ating bida ang kanyang pinaslang na halimaw na ugat at sa puntong kakainin na siya ng malaking halimaw ay kaagad niya naman itong inunahan sa pag-atake at inatake niya ito gamit ang kanyang tuhod. Pagtapos niyang ma-atake ang isang halimaw ay agad naman siyang nagmadaling sugurin ang isa pang halimaw na nasa likuran nito. Nang papalapit na ang ating bida ay ibinuka naman ng halimaw ang kanyang bibig sa kanyang dibdib upang maghanda sa papalapit at pag-atake ng ating bida. Sa puntong hahawakan na sana ng halimaw ang ating bida ay bigla naman itong tumalon ng napakataas at napunta ito sa likuran na bahagi ng halimaw at bigla namang napansin ng ating bida ang nakabaon na palakol sa likod ng halimaw. Agaran niya naman itong kinuha subalit sa puntong kukuhanin niya na sana ito ay napansin naman siya ng malaking halimaw kaya naman binugahan siya nito ng dugo sa pamamagitan ng butas na nasa kanyang likuran na parang bulkan kaya naman napapikit ang ating bida dahil sa talsik ng mga dugo sa kanyang mata. Pagkadilat niya ay papalapit na ang siko ng halimaw sa kanya at pagka-atake ng halimaw ay labis namang nag-alala si Huang Bam sa kanya at maging ang babae. Napuno naman ng alikabok ang paligid ngunit nagawa namang maiwasan yun ang ating bida at ngayon ay daladala niya na ang palakol na nakabaon sa likod ng halimaw. Na makita yun ng dalawang ito ay hindi naman makapaniwala si Huang Bam sapagkat hindi niya inaasahan na buhay pa rin hanggang sa ngayon ang ating bida at maging ang babae ay hindi rin siya makapaniwala na nagawa yung iwasan ng ating bida. Nagtatakang tanong naman ang lalaking nakasalamin na kung paano ba ito nakaligtas mula sa pag-atake ng halimaw. Ayon sa kanya na ang umaapaw daw na lakas ng halimaw at ang walang hanggang pagpapagaling sa sarili nito ay parang pagpapakamatay na daw kung lalabanan nila ang mga ito. Gayunpaman sa harap ng kanilang lahat ay mayroong isang binatilyo ang lakas loob na lumaban sa mga halimaw ng mag-isa. Habang hingal na hingal ang ating bida at hinahawakan niya pa ang kanyang balikat dahil parang napinsala ito ng bahagya at naalala niya naman ang sinabi ng kanyang ama na sa mundong ito ay wala miski ni isang nilalang ang hindi namamatay.
Papasugod na ang dalawang halimaw sa ating bida habang ang ating bida naman ay iniisip niya pa rin ang mga salita na tumatak sa kanyang utak galing sa kanyang ama. At ayon sa kanyang ama na sapagkat ang sinumang nilalang ay dapat may pinanggagalingan kung saan nagsimula ang buhay nito. Laking gulat naman ang mga taong nanunood sa ating bida dahil papasugod na ang dalawang halimaw sa kanya habang ang ating bida naman ay tuloy-tuloy niya pa ring inaalala ang payo na sinabi ng kanyang ama na punteryahin niya kung nasaan man nag-uumpisa ang buhay nito. At dito nasa kanyang harapan na ang dalawang malaking halimaw at agad naman siyang inatake ng mga ito subalit dahil sa karanasan ng ating bida at pagsasanay na turo ng kanyang ama sa kanya araw-araw ay walang hirap niya lang itong iniwasan at tumalon siya sa himpapawid upang maiwasan niya ang pag-atake ng dalawang halimaw ng sabay habang daladala ang sandatang palakol. At nang nasa likod na siya ng halimaw ay seryoso naman ang kanyang mukha sapagkat ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na punteryahin niya kung saan man nanggagaling ang pinagmumulan ng buhay nito at doon niya punteryahin ang buto nito. Hindi naman na nagdalawang isip ang ating bida kaya naman pagkakita niya ng pinagmumulan ng buhay ng halimaw ay kaagad niya naman itong inatake gamit ang kanyang palakol at natamaan nga ang buto ng buhay ng halimaw. At sa puntong natamaan niya na ang buto ng buhay ng halimaw ay agara namang nagpalit anyo na parang ugat ang malaking halimaw at unti-unti naman itong lumiliit na parang kinokompress at nang matapos ngayon ay hingal na hingal naman ng ating bida at ang halimaw ay naging isa na lamang na maliit na bato na may maliit na umiilaw. Dahil sa ginawa ng ating bida ay lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan at lalong-lalo na si Huang Bam na sa una ay nagdududa ito sa kakayahan ng binatilyo. Sa susunod na kwento natin ay masasaksihan natin kung paano lalabanan ng mag-isa ang maraming halimaw ng ating bida ngunit nasa limitasyon na ang katawan nito at parang hindi na nito kakayanin pa ang sunod-sunod na pagdating ng mga halimaw. Ano nga ba ang gagawin ng ating bida sa sitwasyon niya na ito? Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!